Day in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys ay pupunta pala kami ng Wellington. So ayan nga guys, pumunta din muna kami dito sa Libin. Dumaan muna kami dito sa Locris Factory kasi itong isa guys gustong gusto niyang bumili itong mga Locris. Yung parang ano ba siya guys, yung biscuit na matamis. So ayan nga guys, nakabili na naman ng isang box. So happy na naman siya kasi may kakainin naman siyang Locris. Yung Locris guys is para siyang gawa sa malagkit na bigas. Tapos parang matamis siya guys. Tapos dumating na nga kami sa kanyang kapatid guys no. So tapos sabi ng kapatid niya kakain muna kami sa labas ng aming lunch. So ito na nga yung aming pagkain guys. Yung in-order ko kasi is spring roll. Yung isa naman is fried wonton. Tapos yung pangalawang ano na naman namin guys no, yung binigay nila una is yung sabaw, tapos ito, tapos yung last is kopi. Tapos yung in-order ko pala ay sweet and sour pork. Parehas kami ng aking partner. So ayan na nga guys, tapos na kaming kumain. Ayan, kanya-kanya kaming bayad. Tapos yung nagbayad sa akin yung aking partner. So dyan nga kami kumain sa China City guys no. Tapos umuulan pa rin guys. Napakalamig kasi ngayon ay winter, June kasi sa New Zealand ay winter na guys. Tapos umuwi lang kami, bumalik ulit kami para mag-shopping. Kasi nga nagmamadali na yung kanyang kapatid. Kasi may ano pa siya, pasok pa daw siya ng around 2 o'clock. Kaya umuwi muna kami tapos bumalik na naman kami ng aking partners. So yung no guys, nag-shopping lang kami dito sa Farmers at bumili lang pala ako ng sapatos at saka boots. Tapos tumingin-tingin kami dito sa Farmers store. Meron pa kasi kaming gift card na binigay ng kanyang nanay. Yung aking biyanan, tago 100 kami. Kaya aming binili dito sa Farmers. So ayan na guys, tumingin-tingin muna kami ng mga appliances kasi may mga great deals. Mga sales ba sila guys? Nag-sales ngayon sila kasi nga mid-years. Anong tawag doon guys? Yung kalahating taon ba? Yung mid-year sales nila dito sa New Zealand. So, every June kasi magsi-sales tong mga store dito sa New Zealand. So, ayan nga yung juicer. Tapos, ayan naman yung coat. Yung jacket na ano guys, no, makapal. Tapos, parang mabalahibo. So, ganyan nga kamahal yung jacket. 129. Siguro nasa $4,000 na pag sa Pinas. So, ganyan kamahal yung mga jacket na makakapal na pang winter dito guys, no. Pero, discount kasi sila ng 40%. So, parang kalahati na yung price nila guys, no? Instead na 129, may discount na 40 cent. Magkano na lang yan guys? Kayo na mag-compute. So, ay ganyan. Ganda yung mga jacket dito. Makakapal at mabalahibo. So, itong isa naman guys, gusto niyang bumili ng dalawang jacket. Kasi meron din siyang $100 na binigay ng kanyang nanay noong December. So, ngayon lang namin nagasto. Ngayon lang namin ipambili. Tapos, gusto ko ring bumili ng mga moisturizer sa aking mukha. So, pumunta din ako dito. Ayan nga guys, yung nabili ko. 2 moisturizer, saka yung pang-eyebrow ko. So, ayan na nga guys, nakabili na nga kami. Kaya umuwi na kami. Tapos, yung isa din nakabili na. Ayan, pauwi na nga kami guys, pero pagdating namin sa labas ay umuulan pa rin. Grabe yung ulan dito sa New Zealand guys. So, napakalamig pa kasi winter, tapos umuulan pa. Ayan. So, 4 o'clock na dito, pero ayan yung itsura sa aming paligid guys, no? Parang gabi na. So, madilim talaga, medyo madilim, makulimlim dito guys, no? Pag winter kasi nga ulan ng ulan. So, umuwi na kami guys. Dito pala kami nakatira sa bahay ng kanyang kapatid na babae. So, dito nga sila nakatira sa Upper Hut guys. Kaya, dito muna kami ng 2 araw guys. Natulog muna kami dito ng 2 gabi. Tapos, dumating na nga kami dito sa bahay ng kanyang kapatid. So, pinaganda kami ng kanyang kapatid ng bulognis. So, ayan, para siyang spaghetti guys. Pero, hindi siya matamis. So, kinabukasan nga ng umaga guys, inantay lang namin yung kanyang kapatid na si Steve na dumating. Tapos, pagkatapos nga noon guys ay nag-usap sila. Siguro nasa 30 minutes silang pag-uusap nilang tatlong magkapatid guys, no? Tapos, ayan nga guys, umuwi na rin kami. Pagkatapos noon siguro nasa
11:30 or 12 o'clock na kaming umuwi. So ito nga yung aming dinaanan papunta sa Palmi. So ito yung aming binabaybay guys, no. Napakalaki ng kanilang highway. So ganito yung view nila dito guys, no, pag winter. Para siyang ano guys, umuusok yung daan, parang pagi. Ayun guys. Yung daanan namin dito parang maraming ulap ba guys, kasi nga winter, malamig yung klima. So ito nga yung highway na binabaybay namin guys, no. Galing kami ng Upper Hutt, tapos ito nga yung aming dinaanan. Dumaan nga kami dito sa gitna ng bundok. So ito yung napakagandang view dito na aming dadaan pa uwi guys, no. Ayan. Napakalapad ng daan dito guys, no. So ito yung kanilang highway, ayan. Pagi guys, no. So maraming ano talaga guys, anong tawag din, parang usok ba siya guys, na puti sa daan. Kaya sinabihan ko yung isa na ano lang siya, dahan-dahan lang siya magpatakbo, pero aabot talaga ng 110 to 120 tong yung takbo niya guys, no. Pero sinabihan ko siya, i-steady lang niya sa 100 yung speed limit niya guys, kasi yung speed limit dito sa highway is 100. So ayan na nga guys, no, pababa na kami. Ito yung napakagandang view dito sa aming dinadaanan, kasi makikita mo yung island dyan. Ayan, pababa na yan guys, no. Ayan, napakalakas yung takbo niya. Tapos hindi naman kasi maraming sasakyan dito guys, no, kasi nga yung population dito sa New Zealand is nasa 5 million lang. So isang buong bansa na yun guys, no. So andito na nga guys, so umuulan pa rin dito na malapit kami sa Libin. So ayan nga guys, makikita mo ito yung mga tulay dito sa New Zealand guys. Ayan, yung passing by. Tapos umaambon pa rin. Grabe yung ulan dito sa New Zealand guys. Pag mag-start mag-ulan guys, no, parang ano guys, hindi na talaga titigil yung ulan. Hanggang isang buwan na talaga, 3 buwan yung ulan. Basta ganyan yung klima dito guys, no, pag umuulan. Parang ano lang siya, umaambon lang siya, pero napakatagal huminto yung ulan. So ito nga guys, dumating nga kami dito sa Libin, kumain muna kami ng aming lunch. Yung order niya guys ay burger, tapos yung sa akin naman para siyang spring roll guys. Parang ano guys, no, yung vegetable yung sa loob. So ayan nga guys, kumain na kami kasi nagutom na kami. Tapos yung kanya is burger, yun kasi yung kanyang favorite na pagkain dito sa McDonald's, yung Angus burger. So ito naman yung sa akin, spring roll, tapos may kasamang french fries. Sa kanya is burger, may kasamang french fries, tapos yung sa akin. Tapos dumaan din pala kami dito sa Libin kasi pinakita niya sa akin yung dinunit ng kanyang yung kanyang ano ba guys, grandma, yung kanyang lola. Mayaman kasi yung kanyang lola guys. So yung 80% ng kayamanan niya ay parang dinunit niya sa pastor, kaya ginawang napakalaking simbahan dyan sa Libin. So ayun na nga guys, pauwi na nga kami. So ganito nga yung view namin dito sa Libin guys, no. So dumaan muna kami dito sa Garden of York kasi bumili kami ng aming makakain na gulay at saka prutas, saka mushroom. So marami kasing fresh food dito sa Garden of York. So ito na nga guys, namanghanga ako sa nakita kong kakaibang mga kalabasa or pumpkin. So may orange, yung yellow at saka yung green. Ganito ka colorful yung kanilang mga paninda dito guys, no. So meron din silang sweet potato, kaya napabili na rin ako ng yung tawag nila dito ay kumra. Ayan guys, napabili ako ng kamuti. So ayan, napakasarap nitong kamuti guys. May orange, may purple at saka yellow. So ayan nga guys, bumili din ako ng 6. Tapos may nakita din akong boksoy dito guys, no, yung malalaking pichay. So ito pala yung mga paninda ngayon nila dito guys. Napakamahal ng mga paninda nila ngayon dito guys, no. So ayan nga guys, nakabili na ako. Kumuha na rin ako ng mga mushroom at saka itong gulay na to guys. So marami talagang pagpipilian dito sa kanilang mga gulay. Napakalaki yung mga gulay nila dito guys, no. Iwan ko ba bakit parang ang giant ng mga paninda nila dito. So ayan nga guys, yung mga naka-display dito, sobrang malalaki talaga yung mga gulay dito. Kaya kumuha na rin ako ng isang bok choy. So
So yung boksoy nila guys is 2 piraso yan, $5. So pag isa lang yung kuhanin mo, $3. So ganyan kamahal guys, no? Siguro i-convert yan sa atin na sa 150 pesos na yung isang ganyan guys, no? So ayan, kumuha na rin ako ng isang ano guys, tapos may nakita akong ano dito chili hot, pero kakaiba siya guys, no, kasi round siya. Tapos ito naman yung kanilang display na kamatis, napakagandang tingnan kasi fresh na fresh. Tapos ito din yung yam. So ayan nga guys, kinuhanan ko muna ng video itong mga prutas nila dito na naka-display. So yung isa super excited, andoon na magbayad na daw siya, nagmamadali na naman guys. Tapos ito na nga guys, tapos na nga kaming namili kaya umuwi na kaagad kami. So ito na nga yung view sa labas ng Garden of Youth. So ayan na nga guys, pauwi na nga kami, umaambon pa rin dito sa New Zealand. So napakalamig kasi ngayon guys, no, kasi nga winter. So yan pala yung makikita mo dito sa province ng New Zealand guys. Maraming mga baka na nakapastol dyan sa kanilang lupain. So ganyan kadami yung mga baka dito guys, no. Halos baka yung makikita mo na nakapastol dyan sa kanilang bakanting mga lupa at yung mga tupa, yung karnero ba guys. So ganito yung view dito pag winter dito sa New Zealand. Yung ibang mga kahoy dyan guys ay kalbo na talaga. Wala na talaga silang dahon pagdating ng winter. Yung may dahon lang dyan guys, yung natitirang may dahon dyan ay yung mga kahoy na makakapal yung kanilang mga dahon. Kagaya na lang sa pine tree. Yung pine tree talaga yung kanilang dahon guys ay sobrang makapal. So ganito yung view na aming nadaanan guys, no. Medyo yung kanina umaambon, ngayon umiinit na naman. Iwan ko ba guys, hindi mo maintindihan yung weather dito sa New Zealand. So dumating na nga kami dito sa ano guys, no, sa building kasi nga dadaan muna kami dito sa supermarket ng building kasi bibili nga ako ng pork leg. So wala akong nahanap na pork leg guys, kaya napabili na rin ako ng pork ribs. So gusto ko kasing magsabaw guys, no, kasi napakasarap humigop ng sabaw pag maulan o malamig yung panahon. So ayan nga guys, yung mga paninda dito sa New World. So ayan, naka-display dyan. Maliliit lang yan ng mga ano guys, no, isang ulaman lang talaga yung nakakating-kating dyan. So ayan nga yung mga paninda nila ngayon dito guys, no. Napakamahal ng mga karne dito guys, no. Yung beef na nga ng isang kilo ng beef is depende na lang guys. Kasi yung beef kadalasan na yung kilo nila dito is nasa $50 or ganyan lang guys. So yung manok din, ito din pala yung mga manok nila dito na pang display, paninda. So ayan na nga guys, nakabili na nga ako ng mga gulay at pork ribs. So dumating na nga kami dito sa aming lugar guys, no. Pero umaambon pa rin, iwan ko ba guys, parang ano, itong ulan na to walang tigil na sa kauulan. Tapos ayan nga guys, dumating na kami dito sa aming bahay, pero umuulan, umaambon at hindi ko maintindihan. Nagpapagi pa rin yung ano guys, parang may usok, pero pag yan dahil sobrang lamig ngayon dito sa New Zealand kasi nga winter na dito sa amin. So pagdating ko nga sa bahay guys ay nagpahinga muna ako at nagluto na ako ng aming makakain na pang dinner kasi nga hapon na kami dumating. Siguro around 5 o'clock na ng hapon kami dumating sa aming bahay. So yan nga yung napamili ko doon sa Garden of Youth. So mura lang yung binili kong mga kalabasa kasi gusto ko lang na pangtanim yung kanyang seeds at nakabili na rin pala ako ng kombra or sweet potato or anong tawag doon sa atin guys, kamuti. So ayan din yung nabili ko. Ayan nga guys, nakapagluto na nga ako ng sabaw, sinabaw na baboy at baka. Hinalo ko lang at saka yung pichay na tinatawag nilang bok choy dito. So ayan nga guys, nakaluto na ako ng aming dinner. So ayan, sinabaw ko lang yung aking nabili na mga gulay at karni sa supermarket. So ito na nga yung aming hapunan. Hindi kasi uso dito yung rice guys. So nagluto na rin ako ng ano, yung tawag dyan is potato pops at hash brown. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. I hope you like my video. Bye bye.